Hi everyone, strap in, gear up, and let's hit the road for another epic adventure. First ride of the year, and gusto ko sanang simulan ito with a positive achievement. So gumawa tayo ng challenge, maglakad ng 10,000 steps sa loob ng isang mall. Tingnan natin kung pwede ba tayo makaburn ng enough calories para makonsider na exercise ang paglalakad. Ang target pala natin puntahan ay ang Glorieta and Greenbelt areas. I think big enough naman itong dalawang malls na to para ma-achieve natin ang 10,000 steps at ma-entertain na rin tayo sa iba't ibang shops na meron dito. Currently, nandito tayo sa service road papuntang Villamor. And buti naman, it's another cloudy day. First time natin dumaan sa stretch of highway na ito. Siyempre may konting kaba at excitement. Hindi ko pa kasi na-experience pang motor sa highway. Pero someday, pag meron na tayong big bike ulit, sana makaride tayo sa expressway. Oo nga pala, itong ating first lifestyle vlog para ma-share ko rin sa inyo ang aking activities from time to time. Balik na tayo sa ating challenge for the day. Kaya ba talaga natin maglakad ng 10,000 steps sa loob ng isang mall? Ang average person ay nagpupunta sa mall ng around twice a week. So pwede natin gawing regular goal ito para din may sabay natin ang exercise since busy rin tayo from time to time and para mag-improve din ang ating health, stamina, and strengthen our bones. Nandito na tayo sa Glorieta Parking at dito tayo nag-park sa basement 2. Okay dito, medyo konti lang ang mga motor. Parang ma-prepare din natin ang ating gamit for our walking challenge. Nandito na pala ako sa Glorieta. Tara, maglakad na tayo. It's a Friday afternoon kaya hindi pa ganun karaming tao. And I'm sure mamaya around 7 to 8 p.m. nadami na ang mga tao rito. Siya nga pala, for those of you who are new to my channel, welcome to my vlog. And of course, to our subscribers, salamat sa pagtangkilik ng ating channel. Gamit pala natin ang ating Garmin watch to track this activity. Meron na tayong 421 steps sa simula. Nandito na tayo sa Glorieta 2, Putak Landmark at ang Bridgeway para pampasyalan din natin ang Greenbelt areas. Dumaan tayo ng Landmark 2nd floor at dito nga pala matatagpuan ang women's section. O nga pala, ang Landmark ay nagbukas noong 1988. Nandito na tayo sa Bridgeway going to Greenbelt. Evident pa rin ng mga Christmas decorations dito. Maybe by next week tatanggalin na sila. Naalala ko pala na I used to walk here every night pa uwi galing sa aming office sa Salcedo Village. Kaya shoutout nga pala sa ating mga daily commuters. I'm sure kaya-kaya nyo ang ating walking challenge. Hindi kasing effective ng running ang walking. Pero, kung gagawin natin ito araw-araw, lalakas din ang ating muscle and stamina. Kaya meron din talaga itong benefits for our well-being. Nakarating na rin tayo sa Greenbelt area at dito tayo sa loob ng Greenbelt 3. Hindi ko na-realize na bagong renovate pala ang area na ito since matagal na akong hindi nakakapasyal dito at lumipat kasi ako sa south. Puro high-end shops na ang nandito ngayon. Napaka-elegant din ang design. Dati kasi dito nakalocate ang Post, Nike, Oakley, Technomarine, and saan na kaya sila lumipat ngayon? Marami na talaga nagbago sa mall na ito. Nandito na tayo sa Greenbelt Park, isang malaking open space with lush greenery.
Meron siyang peaceful and calm vibe. Perfect place para sa mga mahilig sa nature within Makati. Marami rin puno dito kaya shaded ang area kung saan pwede mo po at mag-relax. Napapalibutan nga pala ito ng alfresco dining. Meron ding mga toy pod, statues, and art pieces. Tumating na tayo sa loob ng Greenbelt 5 kung saan marami ring new shops ang nadagdag dito. Hindi na rin pala tayo makaikot sa Greenbelt 1, nakatabi ng Greenbelt 5, since nagsara na ito last year. Habang naglalakad, meron tayong nadaanan ng magandang restaurant na okay sanang subukan. Pero try na lang natin ito sa ibang time kasi ang focus natin today is mag-workout. Ang name ng restaurant ay Honolulu Cafe at meron silang signature egg tart. Balik na tayo sa Greenbelt Park para mag-capture ng time-lapse videos since padating na rin ang gabi. Mapapansin din natin na dumadami na rin ang tao na nag-visit sa mall. Meron ding chapel dito, ang Santo Niño de Paz Chapel. It was inaugurated on July 1983 and designed by architects William Fernandez and Jess Dizon. Ituloy na natin ang paglalakad at bumalik na rin tayo sa Glorieta area. I'm sure mahaba na rin ang nalakad natin and umabot na tayo sa kalahati. Nagtingin-tingin na rin tayo ng mga accessories para sa ating Insta360 cameras. Baka meron tayo pwede i-upgrade sa ating camera gear. Meron palang sale ng furniture sa SM Home. Sa mga interested, punta na kayo.
Nandito na ulit tayo sa Glorieta sa food choices. Ang daming pwedeng kainan at nakaka-tempt. Pero stick muna tayo sa ating goal and mamaya na tayo kumain ng konti after matapos ang ating challenge. Dinner time na rin kasi kaya mas maraming tao dito. Umakyat tayo sa cinema level at napansin natin na parang nire-renovate ang area na ito. Marami rin nanonood ng mga movies na part of the Metro Manila Film Festival. Kayo, anong napanood niyo? Tuloy-tuloy lang tayo ng paglalakad at pag-window shopping. Halos naikot na natin lahat ng floors and levels. Konting-konti na lang at matapos na ang ating walking challenge. At kung parati natin ginagawa itong 10,000 steps, meron tayong mapapansing difference as long as control ang intake natin ng calories. Meron pang mga temporary stores dito sa Glorieta Activity Center na nagbebenta ng mga Christmas gifts. Ito na ang last chance nyo makabili ng Christmas items sa mga shops na ganito. Siyempre, papasyal din tayo sa motorcycle shop at magtingin-tingin ng mga helmets and gears na pwede nating bilhin in the future. On the lookout rin kasi tayo for another full face helmet na alternative para sa ating existing helmet ngayon. Siyempre, ang kailangan natin ay ang retro style na bagay sa ating Vespa GTV. Ayan, nakamit na natin ng 10 kilometers. And I'm sure na reach na natin ang 10,000 steps. Medyo natagalan lang tayo ng konti kasi mabagal ang lakad natin at nagtitingin-tingin tayo sa mga shops. Sarap ng pakiramdam ma-achieve ang challenge na ito. Ang naging final steps natin for the day ay 12,285 steps at umabot din tayo ng 11.78 kilometers. Nag-burn din tayo ng 754 calories. So I think sulit na mag-walking kahit na nasa loob ng mall. Sinubukan ko rin ang 10,000 steps sa SM Igutan bago maglakad sa Glorieta. Pero ang na-notice ko dahil maliit ang mall, mas konti ang may ikutan at palakad-lakad ka lang sa ibang floors.
medyo mas masaya maglakad sa mas malaking mall dahil mas marami kang mapupuntahan. Ito naman ang na-record natin sa ating Strava app at umabot din tayo ng 10.97 kilometers. After ng ating challenge, kumain lang tayo ng light dinner sa Lukyuwen at nag-order tayo ng congee and hakaw. Tamang-tama ito pang revive ng energy. Overall, magandang light exercise ang paglalakad. Pwede natin itong incorporate sa ating errands and daily routines. Tandaan lang natin na mas malaking effect ng diet kaysa sa walking. So kung gusto rin nating bumaba ang ating timbang, make sure na tama rin ang ating diet combined with exercise. I hope nakatulong tong vlog ko sa inyo para din maka-inspire to live a healthier lifestyle, lalo na ngayong bagong taon. Sa ating mga subscribers, baka meron kayong pwedeng i-share na unique light exercise or fitness challenge. Comment down below na lang. Sa pagtatapos ng ating vlog, salamat sa manonood at nag-stay para ma-achieve natin ang goal natin to reach 10,000 steps inside the mall. Once again, thank you for watching and toodaloo!